Okay guys, hello, good morning, good evening sa ating lahat. Eto, meron na naman tayong isang episode or isang session ng AWS tutorials natin. Okay, so today ang pag-uusapan natin is AWS Step Functions. So ano ba yung Step Functions? So Step Function is a serverless function or orchestrator that makes it easy to sequence Lambda functions and multiple AWS services into business critical application. So, ano yung ibig sabihin nun? Well, kapag meron ka kasing mga Lambda functions or mga AWS services, minsan gusto mo silang mag-work automatically or mag-work ng simultaneously or gusto mo rin magkaroon ng parang sequence sa kanila, gusto mo lagyan ng delays, gusto mo lagyan ng orchestration. Basically, gusto mo silang i-set up in a manner na automated. So, ayun naman na kasi yung ano natin future natin is yung maging automated lahat ng mga bagay-bagay. Anyways, so without further ado, eto yung ating architecture. So, as I've mentioned before, every time nagagawa tayo sa loob ng AWS Management Console, it's best practice na i-drawing muna siya dito sa as an architecture para meron tayong susundan. Okay. So, as you can see, gagalaw pa rin tayo sa management console. So, kaya ako nilalagay ito kasi minsan gumagalaw tayo via CLI. So, it's important na ipaalam natin sa architecture kung saan tayo gagalaw. Kasi minsan hindi din alam ng ang mga viewers ng or ng mga readers natin kung saan ba sila gagalaw. So, maganda, indicate mo sa management console. Okay? So, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng wait. Bago ka mag-create ng step function, syempre, i-create mo muna yung mga lambda. Ano ba yung lambda pala, no? Lambda is also a serverless service ni AWS which lets you execute simple or minsan complex din functions na pwede mong gamitin sa true lambda lang. Kunwari, mag-execute ka lang ng binary adding or kung mag-execute ka lang ng mga simple commands like for example, ipapasa mo lang siya sa isang DB instance. Mga ganong klaseng function, pwede natin siyang gawin sa lambda. So, mas maintindihan natin siya pag ginawa natin siya dito sa laboratory. So, ano ba yung gagawin ng mga lambda natin? First, may lambda tayo na mag-a-add ng variable A at variable B. Meron tayong lambda na magpiprint ng summation nila. Meron din naman tayong lambda na mag-i-increment ng A and B. May lambda rin tayo na magpo-formats ng input. So, okay, hindi pala nalagyan natin dito, no? If A plus B is greater than 10, yes, dito no sa baba. Okay, litan lang natin laki. Anyway, yan yung condition. So, pagka in-add mo yung dalawang variable, greater than 10 ba sila? Pag yes, ipiprint niya. Pag no, i-increment niya, format, wait for 10 seconds, so i-add niya ulit. So, ibig sabihin, pag nag-input ka ng 1 at dalawang 1 sa A and B, syempre hindi pa greater than 10 yun. I-increment niya yun hanggang ma-reach na yung greater than 10. Hanggang maging 5, 6 siya. So, yun yung basically flow nito. So, well, sample lang yun, no? Pero yung mga lambda nyo, pwedeng maging mas complicated yan. Let's say, for example, ito, pinormat nyo yung meron kang mga inad na mga variables sa accounting reports mo or pwede kang merong mga ginawang computation sa, kunyari, meron kang leaderboards sa games mo, ganyan. Meron kang mga specific lambda function na gusto mong pagsunod-sunodin. So, yun yung basically na ginagawa ng step function. Anyway, so, eto na. Pumasok na tayo ngayon sa ating management console. Okay. Management console. Ayan. So, as to start, thank you ulit sa ating number 1 source, WizLabs. Shoutout sa WizLabs, guys. If you want na matuto rin ng AWS, bilhin nyo yung course ng WizLabs, guys. 100%. Papasa kayo sa associate. No, joke lang. Walang 100%, no. Well, ito sa to test to ano lang, to parang testimony. Ako isang AWS Solutions Architect certified at WizLabs yung ginamit ko para ma-achieve 'yun. Ayun. So yun na lang, testimony na lang.
Anyway, eto na. Punta na tayo sa ating lambda. So, as I've mentioned, magke-create muna tayo ng mga lambda functions, no? So, unahin na natin tong a plus b. Si increment a plus b. Okay? So, meron na tayong mga naka-reading code dito. Ika-copy na lang natin. Sa event na wala kayong codes, of course, it's mandatory na matuto tayo ng coding, no? And matuto tayo nung kung paano ba gagawin yung gusto mangyari sa lambda function. Let's say, for example, yung kanina, a plus b, kailangan yung mga simple na ganun is matutunan natin before this lecture. So, prerequisite yun. So, create na natin yung function. Of course, sa lagi natin ginagawa, pinapangalanan natin siya. And ito yung mga supported na what do you call this, languages or mga setups dito sa Lambda. Pwede ka mag .NET 6, Go 1.x, Java 17, Node.js, Python, Ruby, at ito yung mga older version na sinusupport pa rin up to now. For the purpose of discussion, ang pipiliin natin is Python 3.8. Well, hindi naman masyadong critical tong part na to, pero of course, critical siya kapag nandun ka na sa environment. Pero in terms of lambda function, hindi siya masyado, in terms of step function, hindi siya masyadong critical tong part na to. Pero of course, kapag gumagawa ka ng lambda, critical siya kasi kailangan mong ma-setup in a way na pare-pareha sila na gumagana ng Python. Okay? So, pero pwede rin naman na hindi, no? Kasi lambda function naman yan. Outputs naman yung tinitingnan niya. Dito lang sa rules, of course, lagi natin tatandaan, bawat lambda function is may IAM role na katumbas. Okay, may na-create na rito na pre-created which is a lambda rule. So, let me repeat that, guys. Every lambda function has to have an existing rule. Okay? Sige. Mamaya na natin siya lagyan ng... Okay, ang sinilike pala natin is author from scratch. Pwede rin tayo gumamit ng blueprint, pwede rin container image. Sa container image, ito yung sa DevOps natin for pwedeng Docker siya or ECS. Pero that's for another topic, guys. Create na lang muna natin tong function. Okay, so ayan na siya, no, guys. Na-create na yung function niya. Dito sa part na to, ito, meron na tayo ritong pre-ready na code na ika-copy paste na lang natin. Since ang nag-aaralan naman natin dito is STEM functions and lambda at hindi naman yung Python. So kung gusto niyo matuto ng Python, sa ibang course tayo magpunta or sa ibang tutorial na magpunta. Anyway, ito simple lang naman. In-import na yung JSON, print lambda loading function. So para meron ka lang parang message na pinaprocess niya na yung A and B. So, value integer event A, tsaka value integer event B, isasum mo lang siya. Very basic lang. Tapos, i-return mo lang yung value. Ganun lang. Basic, di ba? Kala mo talaga basic eh. Pero of course, sa syntax, mag-iiba-iba yan kapag pinalitan nyo yung engine nyo or yung languages nyo. Tapos nyan, i-click mo lang yung deploy. Basic. Okay na. Sige, next na tayo. Create naman natin yung pa yung isa doon, yung increment A and B. Siyempre, pag nakita niya hindi greater than 10 yun, i-increment niya pa rin. Okay? So, ayan, Python 3.8 ulit. Yung rule, huwag kakalimutan. Lambda rule, create the function. Ayan, tapos yung code sa ibaba. Kunin ulit natin dito. Basic lang yung example natin, guys, kasi lambda and step function naman yung inaan. Ayan, ganyan lang siya. Event A plus 1 lang ang increment, guys, plus 1 lang. Pwede nyo gawin plus 2, plus 3, kaya bahala. Pero hindi plus 1 lang. Tapos deploy natin. Okay, success. Next naman, yung B. Bilisan na natin para makita na natin yung final output. Increment B naman sa susunod is increment B.
function, increment b. Huwag niyong kalimutan to, Python 3.8. Tapos yung role, kakalimutan yung role. Okay, create. Grind to guys, grind. Ngayon talaga ang most of the time yung mga fancy stuff mas importante yung grind. Okay, yan. Ginaya lang niya, pinalitan niya lang ng B, no? Post deploy natin. Pero of course, kahit nag-grind kayo ng ganito, iintindihin nyo pa rin yung ginagawa nyo, guys. Huwag yung parang ginagawa na lang ng parang robot. So, next yung ating print sum. So, nakita nyo may mga function na tayo, may mga lambda function na tayo. Of course, sa real world scenario, hindi naman ganun kasimple yung code, no? Pwedeng napakahabang code yon or pwedeng marami siyang ginagawa rin sa lambda. Pero, as a principle of microservices, ina-avoid na natin yung monolithic code. Yun yung sinasabi natin, guys. Kaya tayo gumagawa ng ganitong mga klaseng services. Kasi, kung ilalagay mo lang din sa lambda mo yung isang chunk ng monolithic code, parang nade-defeat na rin ulit yung purpose ng microservices. So, mali na yun. Kumbaga, parang as much as possible, gusto nga natin siyang maliliit Gusto natin siyang maliliit na parts ng monolithic code. So, itong dinidiscuss ko, very important kasi kung mapapansin nyo, ito yung principle ng microservices basically. Marirealize nyo yan pag natapos tayo rito sa lab na to, guys. I will show you the way. Next naman is yung last nating function is yung format. So, syempre ipa-format mo siya, diba? Bago mo siya ilagay. Or i-add ulit. Sorry. Tingnan nyo guys kung meron akong maling nagagawa Baka mamaya kasi tok ako ng tok dito. Hindi ko na pala nakakopy. Hindi ko na pala nalalagay ng code. Anyway. So, ayan. Okay. Deploy lang natin. Ay, na-deploy ko ba yung sa print? Ayan na. Sinasabi ko Anyway, pwede naman natin i-check kung meron ba siya ritong deployed na code. Meron naman. Okay. Sige. Mukhang goods naman to. Naka-Python 3.8. Okay. So, kompleto na yung function natin, guys. So, ngayon, magpupunta na ngayon tayo dito sa step functions. Gagawa na tayo ng step functions. I-part 2 na lang natin siya, guys, kasi mahaba na Bye.